Dugo at patay na katawan. Yan ang gumalot sa buong palasyo. Akala mo ba makakalusot ka sa masakay na ito? Pautal na banta ng isang duguang lalaki na naghihingalo. Ang may gawa nito? Walang iba, kundi ang bida nating si Rabis Vindica. Buong angas niyang tinanong kung akala ba nila ay hindi niya bistado ang mga kalokohan nila. Hindi ito isang simpleng masaker, mga chong. Isa itong malupit na paghatol na isinagawa mismo ng angka ng Vindica. Umalingaw ang hiyaw ng kamatayan sa palasyo. Pero sa kabilang eksena, nakagapos na si Rabis sa isang madilim na selda at napapalibutan ng 12-12 ng malalakas na salamangkero. Hangal na bata, utos kong humanap ng ebidensya, hindi ang lipulin ang buong angkan. Ikaw na isang Vindica, naglakas loob kang sirain ang batas ng ating kaharian. Sobra na ang ginawa mo. Pangaral yan ni Kamudir Vindica, ang pinakamataas at nakakatakot na hari ng mga demonyo. Ama, anong sinasabi mo? Alam mong bulto-bulto ang ebidensya ko sa mga walang kwentang health na yan. Kahit may patunay tayo, nakakalusot pa rin ang mga gahaman. Ilang krimen pa bang palalampasin natin? Masamang tingin ang ibinato ng isang lalaki sa ating bida. Paalala ng hari, may mga mahigpit na batas na dapat sundin bago pumatay. Pero wa-epek ang mga batas na yan kay Rabis. Anong proseso? Kalokohan yan, ama. Ang dilim ay nilalamon lang din ng mas matinding kadiliman. Iyan ang batas ng mga siga sa kaharian natin. Natamim na lang ang hari sa sinabi niya. Ama, o dakilang hari, paano tatawaging hari ang isang Vindica kung takot kang lamunin ang mga tiwaling opisyal na mismong sumisira sa kaharian natin? Kung ganyan ka lang mag-isip, isa kang malaking tanga. Nanindigan si Rabis na ang pagdurog sa mga health ang tanging paraan para manatiling buhay ang mga Vindica. Alam ng hari na uhaw sa kapangyarihan at trono ang mga iyon, pero hindi yon ang dahilan kung bakit inutos niyang mag-imbestiga. Nagpapakaduwag ka imbes na harapin sila, pang-aasar ng bida. Napabuntong hininga ang hari, matigas talaga ang ulo mo. Nakapagbisisyon na ang 12 itim na trono para sa parusa mo. Rabis Vindica, dahil sa ginawa mong massacre, itatapon ka sa mundo ng mga tao. Ano daw? Mundo ng mga tao? Napanghanga ang bida natin. Hindi makapaniwala si Rabis. Seryoso ka ba? Sigaw niya. Pagbayaran mo ang kasalanan mo sa mundo ng mga tao. Isiselyo ko ang kapangyarihan mo hanggang sa matuto kang rumespeto. Teka lang ama, hindi ko naman dinurog ang mga kaluluwa nila eh. Kaso walang paki ang hari, agad niyang inutos sa mga salamangkero na simula ng parusa. Nagwala na ang bida natin. Wala siyang ginawang mali para tanggapin ang ganitong parusa. Pero huli na ang lahat, umilaw na ang mahika para ipatapon siya. Isang buwisit na lalaking nakasalamin ang ngumisi at nang asar kay Rabis. Sana daw ay mag-enjoy ito sa baba dahil ngayon nawala na siya. Siya na raw ang magmamando sa buong palasyo. Hayop ka! Hiyaw ng bida. 3 parusa. Una, mabuhay bilang bilanggo sa katawang ito. Ikalawa, bawal magpakamatay hanggang matapos ang buhay. Ikatlo, bawal pumatay ng tao. Lalabagin mo ito, asahan mong mabubura ang iyong kaluluwa. Pagmulat ni Rabis, isang mahinang katawan ang bumungad sa kanya. Tiningnan niya ang basurang bultong ito at nakaramdam ng matinding inis. Mga lapas tangan, lakas ng loob nilang itapon siya sa mundo ng mga tao. Walang hiyang bambe, pagbabayaran mo ito. Nangako siyang puputulin ang mga sungay nito pagbalik niya. Ngunit bakit parang binugbog ang buong katawan niya? Napakahina ng basurang sisidlan na ito. Kahit ang paghinga ay napakahirap para sa kanya. Wala man lang bang asupre rito? Inis niyang bulong. Biglang pumasok ang isang babae. Umiiyak itong yumakap sa bida natin nang makitang gising na siya. Laking tuwa niya at sa wakas ay bumalik na ang malay nito. Akala raw niya ay tuluyan na itong mamamatay. Kapatid ko ba ang nilalang na ito? Isip niya. Sumunod ang isang mas matandang babae na bakas ang gulat at tuwa. Pinasalamatan din niya ang kalangitan sa paggising ng bida. Siguro dumanas ng matinding hirap ang katawang ito. Hindi alam ni Rabis kung paano aarte. Nababaliw na yata ang mga tao. Impyerno nga talaga ang mundo ng mga tao. At dito siya titira? Isang lalaki ang lumapit na may seryosong muka. Mabuti at gising ka na. Tinawag nitong asawa ang lalaki. Ngunit imbes na saya, malamig at mapanghamak na tingin lang ang ibinigay ng ama, sabay utos na gumaling agad. Papasok na daw siya bukas. Isang linggo siyang tulog kaya kailangang humabol. Sinubukan siyang ipagtanggol ng ina dahil mahina pa siya. Ngunit pinatahimik lang ito ng seryosong ama. Sapat na yon. Nag-alala ang kanyang kapatid at sa pagkakataong yon, naramdaman ni Rabis na gusto niyang ugali ng demonyong amang ito. May mga tao rin palang kasing sama ng mga demonyo. Nakakaaliw.
Ngunit kailangan niya mag-ingat hanggang bumalik ang mga alaala ng mahinang katawang ito. Kinaumagahan, hinatid siya ng nag-aalalang ina sa eskwelahan. Binili nito na tumawag agad kapag sumama ang pakiramdam niya habang bakas ang takot sa mga mata. 6 na raang taon na mula nang huli siyang pumasok sa Akademya ng mga Demonyo. Pagpasok sa eskwelahan ng mga tao sa ganitong edad, ito ang tunay na impyerno. Naisip ng 100 taon lang ang itinatagal ng mga hamak na taong ito. Kailangan niyang manahimik para hindi mamatay ng maaga. Nakakuha siya ng oras matapos durugin ang pangkat ng impyerno. Kailangan lang niyang bumalik sa kaharian at kunin ang trono bago malagay sa panganib ang pamilya. Biglang lumapit ang mga basagulerong estudyante. Buhay ka pa pala, pang-aasar nila. Ano ito? Oy bata, dala mo bang utang mong pera? Angil ng leader. Kusang nanginig ang katawan ni Rabis. Isang matinding takot ang biglang sumakop sa kanyang sistema. Bumalik ang alaala kung paano binugbog ang batang ito ng mga sindikatong ito. Gusto lang umiyak at magtago ng mahinang katawang ito. Dito napagtanto ni Rabis kung bakit bugbog sarado siya dahil pala sa mga basurang ito. Oy, bakit nanginginig ka dyan? Sarkastikong tanong ng lalaki. Lalo kang naging basahan Matagal din tayong hindi nagkita. Bilang mainit na pagbati, ilabas mo na agad ang pondo bilang tanda ng pagkakaibigan natin. Sa gitna ng walang awang bugbugan, biglang naalala ni Rafi ang klase nila tungkol sa mga tao. Utos ng guro, pagmasdan daw silang maigi. Kasuklam-suklam daw ang mga tao para sa mga estudyanteng demonyo, walang sungay at siguradong mabaho. Isang panlalait na tahasang sinang-ayunan ng kanilang guro. Ang mga tao ay talagang nakakadiring nilalang. Gagawin nila ang lahat para lang itago ang kanilang kahinaan. Mga hangal na sumasamba sa mga demonyo at anghel ng sabay. Sabi nga ni Rabis, dapat lang sunugin ng buhay ang mga basurang tulad nila. Tama yan, Rabis. Kapag may nakaharap kang tao, durugin mo ang kanilang kayabangan. Paano nangahas ang isang hamak na mortal na hawakan ako? Mga lapastangang nilalang. Walang awang ibinagsak ang mukha nito sa desk. Nabigla ang buong klase. Sumigaw ang kaibigan nito na nabaliw na siya. Pero sa pagkakataong yon, naramdaman ni Rabis na nagising ang kanyang demonic aura. Pero bakit niya yan pa? Dahil ba aatakein ako ng basurang ito? Ang bagal at nakakaawa. O baka naman ang kasamaan ng tao ang nagpapalakas sa aking demonic energy? Konektado pala ang kayabangan at demonic aura. Naisip ito ni Rabis sabay bitaw ng malakas na suntop na nagpalipad sa kalaban papuntang locker. Nanlaki ang mga mata ng buong klase sa nasaksihan. Imposible. Dapat ay nakaselyo ang demonic aura sa mundo ng mga mortal. Kahit nasa katawan ng tao, tumutugon ang demonic energy sa kasamaan. Napatanong tuloy ang lalaking nakasalamin kung siya pa ba ang Minu na kilala niya. Hayop ka! Ang lakas ng loob mong suntukin ako! Papatayin kita! Sumigaw ang nakasalamin na mag-ingat siya. Pero walang epekto yon kay Rabis at mabilis niyang sinipa sa dibdib ang kalaban. Paano naging ganito kalakas ang isang mahinang estudyante? Nagiging mayabang lang ang mga tao para itago ang kanilang kahinaan. Akala mo ba malakas ka na dahil lang nambubuli ka ng iba? Pero alam mo ba ang totoo? Isang sipa sa panga ang pinakawalan ni Rabis. Bumagsak na walang malay ang dalawang bully. Nagkagulo ang buong klase, sumisigaw na natalo ni Minu sina Gu at Han. Nakakabaliw ang tagpong ito. Kung sabagay ama, kailangan ko lang magpanggap na mabait at umalis, hindi ba? Hoy kayo, sino pa ang gustong subukan ng pasensya ko? Lumapit na kayo. Hamon niya habang may nakakakilabot na ngiti. Si Minu ba talaga yan? Anong klaseng halimaw ang sumapi sa kanya? Hindi makapaniwala ang lalaking nakasalamin sa nakitang lakas ni Minu. Dahan-dahan siyang lumapit at nag-aalalang nagtanong kung ayos lang ba ito. Napangiti si Rabis nang maalala na sinubukan siyang tulungan nito kanina. Perpekto, siya ang gagawin kong unang alipin. Biglang nagtanong ang nakasalamin, reincarnated ka ba? Grabe, parang galing sa isang manga ang nangyari kanina. Tinalo mo silang mag-isa. Galing ka ba sa martial arts world bago ka na-reincarnate? O galing sa isang laro? Naisip ni Rabis na masyadong matalino ang aliping ito at nalaman agad ang kanyang lihim. Gusto man niya itong patayin, naalala niya ang babala ni Bambe. Bawal pumatay ng mortal o mabubura ang kanyang kaluluwa. Pero naalala niya ang turo ni Master Cynthia, durugin ang sinumang taong lalaban. Sinasabi ko lang na hindi natin dapat paglaruan ng buhay ng mga tao. Tayo ay mga Diyos na namumuno sa kamatayan. Tandaan mo yan, Rabis. Opo. Pero di ba ang mga tao rin mismo ang nagpapatayan sa isa't isa? Dahil mga hangal sila at kaya nga tayo nandito, napabuntong hininga na lang si Rabis. Tandaan mo, kapag pumatay ka ng tao, kukunin ang iyong kaluluwa. Naisip tuloy ni Rabis, kung hindi niya pwedeng patayin ang mga ito,
paano niya sila mapapatahimik? Hoy Minu, hindi ba ang astig kung totoo ang reincarnation? Sana magising din ako sa ibang mundo. Naramdaman ni Rabis ang matinding lungkot at desperasyon na nagmumula sa batang iyon. Alam kong kalokohan lang ang reincarnation. Alam ko kung gaano katagal mong tinago ang galit mo bago ka sumabog kanina. Nakahinga rin ng maluwag. Mabuti at hindi siya nakahalata. Pero Minu, ang lupit ng ginawa mo kanina. Nakaramdam ng pandidiri si Rabis. Purihin ba naman siya ng isang hamak na mortal? Pagsapit ng gabi, napagtanto ni Rabis na sumabog ang kanyang demonic energy dahil sa mga panlalait ng mga tao. Imposibleng makagamit ng mahika ang isang demonyong nakakulong sa katawan ng tao. Paanong nangyari yon? Siguro dahil ako ang dakilang Rabis. Vindika! Ang aking kapangyarihan ay walang limitasyon. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot na nagpabagsak sa kanya sa kama. Masyadong mahina ang katawang mortal na ito para kayanin ang nakapipinsalang demonic energy. Parang tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang katawan. Isang impyerno. Unang araw pa lang pero ganito nakasakit. Walang hiyang parusang ito. Hindi siya makakatulog kung hindi ito titigil. Ngunit ilang sandali lang ay tuluyan na siyang nilamon ng matinding antok. Kinabukasan ng hapon, masayang sinabi ng kaibigan niya na naging payapa ang araw nila sa eskwela ng dahil sa kanya. Kahit ano pa yan, mas gusto ko pa ring makipagbasada ng muka. Biglang may lumapit na senior student. Ikaw ba ang gumalo sa nakababata kong kapatid? Pinuprotektahan ko na nga siya kapalit ng maliit na halaga. Tapos ganito pa ang igaganti mo sa akin. Mumiti ng nakakakilabot si Rabis. Nakakaramdam na naman siya ng mga pang-iinsulto. Buong pagmamalaki siyang umamin, oo, ako nga ang gumawa nun. Sumunod ka sa akin, hayop ka. Tumingin ito sa kapatid. Di ba sabi ko huwag kang magpapabugbog? Paano ka natali ng isang lampang tulad dito? Ngayon Minu, anong gagawin ko sa iyo? Hindi kita palalampasin dahil magmumuka akong walang kwentang kuya na hindi kayang ipagtanggol ang kanyang kapatid. Dinuro niya si Minu. Yan ba turo ng nanay mo? Manakit na inosente. Numisi si Rabis. Oo, paano mo nalaman? Abat sumasagot ka pa. Tuturuan kitang rumespeto. Pero sinalaglang ito ni Rabis. Ang mga insulto ay parang musika sa kanyang pandinig habang walang awang pinilipit ang braso ng lalaki. Bitawan mo ako, si Raulo! Sigaw nito. Sa gitna ng atae, naisip ni Rabis ang kanyang inang diyosa na naglagay ng lason sa dila ng tao. Sabi mo, pinipigilan lang ng karahasan ang laman, pero ang masamang salita ay lumalamon sa kaluluwa. Tinatawag ka ng mga nakakaawang kaluluwang ito. Natulala ang buong gang sa nakita. Sumigaw ang binubugbog nilang boss. Ano pang tinutungangan nyo dyan? Tulungan nyo ako! Mumiti ng diablo si Rabis. Sabay-sabay na kayong sumugod, mas maganda yon. Ang mas matinding kasamaan ay nagbibigay ng mas malakas na kapangyarihan. Napatanga ang kaibigan niya sa walang awang bugbugan. At sa wakas, nakatayo siya sa gitna ng nakatumbang mga kalaban. Sumigaw siya na napakasarap sa pakiramdam ng laban ng iyon. Tito, ikaw na nagbigay ng karahasan sa mga tao noong lumika si Ina ng mga insulto. Ngayon, naiintindihan ko na. Maraming salamat. Napatanong ang kaibigan niya, Hoy Minu, sino bang pinapasalamatan mo? Sa hindi kalayuan, may isang daga na nagmamasid sa kanya mula sa mga anino. Isang misteryosong boses ang umalingaw-ngaw. Kamusta? Mukhang matagumpay na naisagawa ang misyong ipinag-utos mo. Aking munting pamangkin na si Rabis. Mukhang nagustuhan mo ang regalo ko. Wika ng demonyo habang tinatapakan ang isang bangkay. Ang batong dugong demonyo na inilagay ko sa iyong mata, hanggang kailan mo kaya ito makakayanan? Ang pasaway na si Rabis, akalain mong pinulbos niya ang pamilya health. Alam ni Vance na hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto nito. Pero ang itapon siya sa mundo ng mga tao, walang awang tunay si Amudi. Ang pagdurog gamit ang purong lakas ang tanging sagot sa mga nagmamalaki. Yan ang batas ng dakilang haring Gramudir. Totoo. Pero ang mundo ng tao ay tapunan ng mga pinakamasasamang demonyo. Mahihirapan si Rabis doon. Lumaki na talaga ang pasaway na bata para maghasik ng gulo. Tinanong ni Bansele kung iyon ba ang dahilan kaya ibinigay ang batong dugo. Oras na para panoorin ang mga makasalanan sa lupa. Ipakita mo sa akin, Vance. Noong nasa ibaba na si Rabis, tsak na makakabangga niya ang lahat ng yon. Sabik ang kanyang tiyuhin na makita ang mangyayari. Matitikman na niya ang tunay na dilim. Samantala, walang tigil sa pagdaldal ang kaibigan ni Rabis tungkol sa malaaksyong galawan nito kanina. Kumakain ng maangang si Rabis. Akala niya ay sisiw lang ito.
pero naiyak ang loko sa anghang. Biglang nagring ang telepono ng kanyang kaibigan. Isang tawag na nagpaputla sa kanya sa matinding takot. Anong problema? Hindi mo ba sasagutin? Biglang tumayo ang kaibigan at nagpaalam na aalis. Enjoyin mo ang pagkain mo. Napansin ni Rabis ang kakaibang kilos nito. Sa isang madilim na eskinita, umuugong ang makina ng tattoo. Isang babae ang sumisigaw na huwag gumalaw ang biktima o masusugatan ito ng malala. Iyan ang napapala ng mga hindi nagbabayad ng utang. Dagdag trabaho lang ito. Sa wakas, tapos na, nisi ng babae. Kamusta? Tanong ito. Ang ganda ng balat mo. Bagay na bagay ang marka sa kanyang no. Maya-maya, isang boses ang nagsabing dinala na siya. Nanginginig na binanggit ng kaibigan ang pangalan ng babae. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Yeg. Bakit na yun ka lang? Inutusan niya si Sion na lumapit at tignan ito. Pilit nitong iniharap ang muka ng binata. Imulat mo ang mga mata mo. Anong nakasulat dyan? Magnanakaw, utal ni Sion. Tama, isang hamak na magnanakaw. Hindi siya nagbayad kaya pinarusahan. Ikaw Sion, kamusta ang usapan natin? Nang sabihin nitong may mga mali pa, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Akala mo ba nagbibiro ako? Hindi siya makapaniwalang ang hina nitong umintindi ng simpleng utos. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Gusto mo bang itato ko rin sa iyo para matuto ka? Napasigaw ng hindi si Sion. Makinig ka, Lim Sion. Huling pagkakataon mo na ito. Ayaw mo matulad sa kanya, hindi ba? Sundin mang utos ko at tapusin mo yan. Pagsapit ng gabi, nakatitig si Sion sa computer. Kinakabahan kung matatapos niya ba ito. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Kapag pumalya siya, hindi na siya patatawarin ni Yai. Samantala, sa kwarto naman ni Rabis, namimilipit siya sa sakit dahil sa kinain niyang maanghang. Dagdag pa ang pakiramdam na na-dislocate ang balikat niya dahil lang sa simpleng away na yon. Napakahina talaga ng katawang ito. Nagsimula siyang mag-push up. Kailangan niyang palakasin ang basurang katawang ito kahit anong mangyari. Walang sakit ang makakapigil sa isang katulad niya. Kinabukasan sa paaralan, tinitigan ni Sion ang kanyang cellphone. Ang app na ito ay sobrang delikado, pero mas nangingibabaw ang matindi niyang takot kay Yai. Biglang sumulpot si Rabis. Bakit ka nagugulat? Tinapik lang kita. Napaisip tuloy si Sion. Dapat ba siyang humingi ng tulong kay Minjo? Hindi. Mapapahamak lang si Minjo kung babanggain nito si Yai. Hindi niya ito pwedeng idamay. Ngunit biglang may dumaang babaeng kulay kahel ang buhok. Agad na napansin ni Rabis ang pamilyay na presensya. Ngunit biglang bumagsak at hinimatay ang babae sa gitna ng pasilyo. Son, anong nangyari? Sigaw ni Sion. Mukha itong may sakit. Bula-bula ang bibig at nakatirik ang mga mata nito. Biglang nanlaki ang mga mata ni Rabis sa naalala. Enerhiya ito ng demonyo. Pero paano magkakaroon nito ang isang hamak na tao? Sumigaw ang guro kung anong nangyari bago binuhat ang babae papuntang klinik. Nang dumaan ang guro, napansin ni Rabis ang marka sa kamay ng babae. Simbolo yon ng pamilya. Health, paanong napunta yon sa isang tao? Kailangan niya itong alamin agad. Pagsapit ng gabi, palihim na pumasok si Rabis sa ospital. Isang opisyal ang sumita sa kanya at inutusan siyang umalis na kaagad. Kailangan daw magpahinga ng pasyente. Pero tinitigan siya ni Rabis. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang pagkalimot. Agad na bumalik sa upuan ang pulis na parang walang nangyari. Naisip ni Rabis, kahit kakaunti ang mana sa katawang ito, nakakagamit pa rin siya ng mahika kahit panandalian lang. Pagpasok niya, tinanong siya ni Seji kung sino siya. Ginamit ni Rabis ang kanyang aura. Sino ka? Ano bang problema mo? Ako ang unang nagtanong. Mahigpit na hinawakan ni Rabis ang braso nito. Bakit may marka ng pamilyang Health ang isang hamak na tao na tulad mo? Sumigaw ito kung anong kalokohan ang sinasabi niya. Kung ayaw mong maranasan ang impyerno, sabihin mo ang totoo. Sino ka ba talaga? Dinalaw ng matinding kilabot ang babae. Nakita ng kanyang mga mata ang nag-aapoy na bumo ng demonyo sa aura ng binata. Isa siyang tunay na demonyo. Pautal-utal na umatras ang babae. Magsasalita ka ba o hindi? Banta ni Rabis. Umiiyak itong sumagot na wala talaga siyang alam. Sinabi lang daw ng babaeng yon na kailangan ang tattoo para makasali sa grupo nila. Bibigyan din daw siya ng pampapayat na gamot. Naamoy ni Rabis ang isang pamilyar na halimuyak mula sa kanya. Amoy itong nagmula pa sa kaharian ng mga demonyo. Sa nakaraan, tinanong siya ni Bambe kung saan siya pupunta. Bawal pumasok sa lugar na yon, pero binaliwala ito ni Rabis at tinawag siyang duwag. Na-offend si Bambe. Hindi ako takot, ayoko lang maparusahan. Umalis ka na kung ganun, sabi ni Rabis. Pero natatakot si Bambe sa pwedeng gawin nito. Habang palalim sila ng palalim,
mas bumibigat ang presensya ng bilim. Ikinuwento nito ang alamat tungkol sa mga matang kayang tumagos sa anumang lahi. Dalawa lang daw ang paraan para mabulag ang mga ito. Una, kapag masyadong nakakabulag ang liwanag. O pangalawa, tuluyang masisira ang mga mata dahil sa kawalan ng makikita. Bago pa siya makapagsalita, pinatahimik siya agad ni Rabis. Iba ang kutob niya rito. Sa hindi kalayuan, isang nakakakilabot na puting kamay ang may hawak na kakaibang bulaklak. Nanginginig na nagtanong si Bambe kung ano yon at nang lumapit sila, namukhaan niya ito, si Jeremy. Help! Sa itsura nito, paniguradong isa na siyang malamig na bangkay. Dahil sa kuryosidad, hinugot ni Rabis ang mga bulaklak sa mismong katawan nito. Agad umalingasaw ang nakakasulasok na amoy. Kinakabahan, sinabi ni Bambe na baka ito ang tinatawag na devouring flower. Biglang may naalala si Rabis. Ang bahong ito, sobrang familiar sa kanya. Pambihira, parehong-pareho ito sa halamang yon habang may isang nilalang na nagmamakaawa ng tawad. Natahimik si Rabis. Sa labas ng bintana, isang paniki ang lihim na nagmamasid sa kanya. Napanghisi si Bambe. Mukhang nagkita na sila at gusto niyang makita ang susunod na mangyayari. Paglabas ng ospital, dumiretso si Rabis sa tattoo shop ni Yay. Para sa kanya, ang nakitang tattoo at ang devouring flower ay hindi lang isang simpleng nagkataon. Sa kabilang banda, pinag-uusapan ng mga tambay kung bakit baliw na baliw si Yay kay Sion. Ang totoo? Hindi sa lalaki, kundi sa ginawa nitong astig na application. Mukhang teknolohiya na ang gamit nila ngayon, sabay labas ng isang asul na candy, ang Blue Ribbon. Sumigaw ang kasama niya na itigil na ang pag-abuso rito. Dahil bago pa lang ito, siguradong baliw ang side effects nito. Pero walang pakialam ang loko, basta pakiramdam niya high siya. Pagpasok ni Rabis, napansin niya agad ang health emblem at ang pamilyar na amoy. Tinanong niya kung si Yay ang mismong gumawa ng tattoo nila. Isang hambog na blonde ang mayabang na bumate sa kanya. Kahit tropa ka pa ni Yay, dapat matuto kang rumespeto sa mas nakakataas, banta nito. Nainis ng husto si Rabis. Agad niyang hinawi ang kamay nito at mabilis na pinatumba ang lalaki gamit ang isang nakakabaliw na suntok. Bago pa man makapalag ang isa, mabilis din itong pinatumba ni Rabis. Sumugod agad ang dalawa pa, pero walang kahirap-hirap silang winalis ni Rabis lahat habang malamig na hinahanap kung nasaan si Yay. Ngunit biglang tumayo ang blonde at ibang-iba na ang nakakatakot na aura nito. Papatayin kita, galit na sigaw nito. Sumabog agad ang napakalakas na demonic energy. Sa isang iglap, sumugod siya kay Rabis sa bilis na talagang hindi makita ng simpleng mata. Halimaw na ang pisikal na lakas nito. Napatid si Rabis sa kabilang katawan, dahilan para maging madaling target siya ng galit na blonde sa sandaling iyon. Sa kabilang banda, labis na humihingi ng tawad si Yay sa isang lalaking prenteng nakahiga sa sofa dahil hindi pa tuluyang natatapos ang inuutos nitong nakakabaliw na application. Narinig na daw niya ang palusot na yan noon. Binalita rin ni Yay na huli na ang nagnakaw ng Blue Ribbon. Umiiyak ang traidor, nagmamakaawa ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Nangakong hindi na muling uulit. Pero tahimik na pinagmasdan ng lalaking may pink na buhok ang mga asol na bulaklak bago ito walang awang binunot. Walang tigil sa pag-iyak at panginginig ang kaawa-awang traidor, ngunit itinaas ng lalaking naka-checkered ang kamay nito at walang awang ibinaon ang bulaklak sa mismong mata niya. Pinagpawisan na malamig si Yay sa madugong eksena, sumisigaw ng saklolo ang kaawa-awang lalaki pero walang kahit na sinong nakinig o tumulong sa kanya sa loob ng silid. Paulit-ulit na tinarakan ang kanyang mga mata ng walang kaawa-awa. Para sa lalaking naka-checkered, walang second chances sa ilalim niya. Isang malinaw na banta ito para sa lahat, lalo na kay Yay. Ayaw na niyang makinig, iharap na agad sa kanya ang lalaking yon na yon din. Nakatumo at sobrang nanginginig na sumang-ayon si Yay. Lumabas siya ng mabilis at tarantang tinawagan si Sion dahil sariling buhay niya ang nakataya. Matapos ang ilang patay maling pagring, sa wakas ay may sumagot din sa kabilang linya. Pero hindi boses ni Yay ang narinig nito, kundi boses mismo ni Rabis. Nakatapak sa bugbog na blonde, sinabi nitong nag-iimbestiga lang sana siya. Pero masyadong matitigas ang ulo ng mga tambay doon at ayaw makipagtulungan. Sigurado akong kilala mo kung sino si Yay, hindi ba? Nang magtaka ito kung paano niya nalaman, ngumisi lang si Rabis. Malinaw na nakita niya ang pangalan nito sa screen ng cellphone noon. Ang tanong niya ngayon, alam ba nito kung nasaan siya? Nag-alalang nagtanong ang kabilang linya kung ligtas ba siya at baka tinugis siya ng mga ito. Pero kalmado lang si Rabis, kusang loob siyang nagpunta dahil may kailangan siyang kumpirmahin. Kaya sinadya niyang bisitahin ang tattoo shop na yon.
Habang nag-uusap, nahagip ng mapanuring mata ni Rabis ang isang kakaibang puting kuting sa may hagdanan. Sumigaw ang nasa kabilang linya na wag na siyang makialam pa dahil pupunta siya doon ngayon din. Sasabihin sana ni Rabis na hindi na kailangan, pero mas na-curious siya sa puting kuting. Nagpanggap itong inosente pero binuhat ito ni Rabis para inspeksyunin sabay-sabing, "Huwag kang magpatay mali siya, alam kong naintindihan mo lahat ng sinasabi ko." Nagnyaw lang ang pusa pero gamit ang matinding powers niya, inutusan ito ni Rabis na magsalita ng ayos. Nanginginig na sumagot ang pusa ng oo pero nagmamakaawang huwag daw siyang saktan. Noong una, daga ka. Kahapon, naging paniki. Ngayon naman, isa kang kuting. Ano ka ba talaga? Tanong ni Rabis. Umamin nitong isa lang siyang monitor na ipinadala mula sa demonic realm pababa sa mundo ng mga tao. Misyon niyang palihim na bantayan ang mga pugante at syempre, lihim din na i-monitor ang presensya ni Lloyd Rabis. Naisip ni Rabis, masyadong mahina ang demonic energy nito. Demonyo ba talaga ito? Nantaka ang pusa kung paano siya nabisto ni Lloyd Rabis. Ang simpleng sagot niya, masyado itong pansinin sa paningin niya. Bukod pa doon, nakatayo ang pusang ito ngayon gamit ang dalawang paa. Wala nang kwenta ang pagtatanong. Pinalabas na niya ang amo ng nilalang na ito. Ngumisi si Bambe, ang bilis daw siyang napansin nito. Binansagan siya agad ni Rabis na isang tarantadong nilalang. Kagagawan din niya ito. Ngumiti lang si Bambe at sinabing wag naman siyang laitin ng ganon. Tinanong ni Rabis kung anong plano nito, pero naisip niyang wala na itong kwenta pa. Mas interesado siyang malaman kung pwedeng gumamit ng demonic power ang mga pugante rito. Sumagot si Bambe na may mabigat na limitasyon ang lahat ng kilos sa mundong ito. Maiintindihan din daw ito ni Rabis kahit wala ng mahabang paliwanag. At kung may gusto pa itong itanong, handa siyang sabihin ang lahat. Kinwestiyon ni Rabis ang devouring flower, bakit mas matapang ang amoy nito rito? Naamoy din niya ito noon, di ba? Ipinagbabawal ang bulaklak ngayon sa demonic realm pero nandito ito sa mundo ng mga tao na parang wala lang. Nilinaw ni Bambe na alam na ng mga admin ang pagbaba ng health family sa mundo ng mga tao. Nag-alab ang matinding inis ni Rabis. Alam na niyang manggugulo lang ng husto ang mga bastardong health na yon. Ipinaalala ni Bambe na ibang-iba na ang mundo ng mga tao kumpara noon. Ngayon, isa na itong entabladong puno ng sabuatan pero perpektong palaruan ito para sa kanila. Kaya ngayong nandyan na siya, bakit hindi na lang niya tapusin ang lahat ng sagabal na ito? Anong tarantang-taranta na siya dahil palaging busy ang linya ni Sion. Ang lakas ng loob ng lukong yun. Sa sobrang kaba, tinawagan niya ang isa pang lalaki na si Son Jun na kasalukuyang nasa loob ng isang internet cafe. Kailangan na nilang magtungo sa opisina ngayon din. Hindi makakatakas ang unggas na si Sion. Sa kabilang banda, napansin ni Rabis ang galing niya bilang taga-Masid. Kabisado nito ang mundo ng mga tao. Siyempre, palusot ng babae, trabaho niyang bisitahin ang mga bilanggo kaya updated siya sa lahat. Inutos ni Rabis na ilabas ang tunay niyang anyo. Nagreklamo pa ang babae pero isang nakakakilabot na sigaw mula kay Rabis ang nagpanginig sa buong pagkatao niya. Mula sa pagiging pusa, naging asul na demonyong may iisang sungay ito. Pagkakita rito, bakas ang matinding pagkadismaya sa mukha ni Rabis. Mukha siyang lampa, pero kung pinili siya ni Bambe, may silbi siya. Wala raw itong pangalan, kaya si Rabis na mismo ang nagbinyag dito. Naging Kalye ang pangalan niya. Pulot lang kasi siya sa kalsada, kaya dapat wag niyang kalimutan ang pinanggalingan niya, na mula ang pisingi ng demonyo. Tuwang-tuwa si Kalye sa bago nitong pangalan. Walang pag-aatubiling inutos ni Rabis na ibunyag ang lahat ng sikreto ng mundo ng mga tao. Samantala, kumaripas ng takbo si Sion. Nasa panganib ang tropa niyang si Minho nang dahil sa kanya. Nagsimula ang lahat nang hindi siya makatanggi noon. Napanalunan ni Sion ang ikatlong pwesto bilang developer. Pero pauwi na sana siya nang may isang aninong humarang at tumawag sa pangalan niya. Bumulaga sa kanya si Yai kasama ang mga matitipuno at isang itim na van. Minaliit ng mga goons ang $500 niyang premyo. Pero para kay Yai, isa siyang VIP. Kaya sa pilitan nila, itong binuhat papasok sa sasakyan. Wala nang kawala si Sion. Sa loob ng van, ninisiyan siya ng lalaking may pink na buhok. Bakit daw siya nanginginig kung nag-aalok lang naman sila ng magandang negosyo? 50 milyong won na cash. Katumbas ng $30,000. Ang kapalit, ibenta lang sa kanila ang ginawa niyang app. Nanginginig na sumagot si Sion na hindi yon ibebenta. Pero ngumisi lang ang tarantado dahilan para gumapang ang kaba sa dibdib ng binata. Balik sa kasalukuyan, desperado siyang iligtas si Minho bago makaharap si Yai. Pero sa pagmamadali, may nakabangga siyang pamilyar na muka.
Anong kaibangan to? Hinahanap na pala siya ng sindikato at siya pa mismo ang lumapit sa patibong. Galit na sumigaw si Yaiki na tapos na ang maliligayang araw niya. Ikinulong nila si Sion sa isang madilim na kwarto. Utos ni Yai, doon na niya tapusin ang app, kundi mabubulok siya roon habang buhay. Nagmakawa si Sion pero matigas ang sindikato. Bantay sarado siya 24 oras. Pakiramdam ng binata ay gumuho na ang buong mundo niya. Nagtaka ang isang tauhan tungkol sa app na I Am Here. Paano raw magagamit ang basurang app na ito bilang sikretong bentahan? Pangit na nga ang pangalan. Lampa pa ang gumawa. Pero alam ng pink-haired leader ang halaga nito. Makokontrol nila ang merkado at impormasyon ng mga mamimili gamit ito. Ang location sharing feature ng I Am Here ang magiging pinakamapanganib nilang armas para palawakin ang sindikato. Tinawag ni Jun ang leader na si Yongmu. Oras na para ikalat ang Blue Ribbon. Nakatitig siya sa isang misteryosong candy. Isang lason na sisira sa mundo. Sa eskwelahan, usap-usapan na ang I Am Here app. Namimigay daw ito ng cash kapag may inaccept ang friend request. Kumalat ito na parang apoy. Halos lahat ng estudyante na adik sumali dahil sa mga nakakabaliw na pa-raffle event. Kumalat din ang chismis tungkol sa sikat na diet pill nila. Bilib na bilib ang mga tauhan sa henyong utak ni Yongmu. Sumabog ang dami ng nag-register sa iisang araw lang. Pero sa kabila nito, galit pa rin ang boss dahil hindi pa rin nauhuli ang sumira ng hideout nila. Wala silang lead. Sa kamera, isang kakaibang paniki lang ang nakita at ito pa mismo ang nagtakip sa lahat ng ebidensya. Sa ibang kamera, daga naman ang lumitaw. Walang kwentang palusot. Sumigaw sa inisiyay habang inihanda ang sarili. Dumating na ang malaking kargamento ng Blue Ribbon. Kasabay nito, inusisa ni Rabis ang pinagagagawa ni Kalye. Tumaba daw kasi siya. Tinanong ni Rabis ang pinapaimbestigahan niya. Hirap man, may nahukay na malaking impormasyon si Kalye. Pamilyar kay Rabis ang kending kinain ng lalaki. Amoy na amoy niya ang panganib na bulaklak mula rito. Imposibleng tumubo ito kung walang katawang kinakapitan. Matagal nang nilipol ang bulaklak na ito sa impyerno. Paano ito napunta rito? Blue Ribbon daw ang tawag dito. Kumakalat ito sa mga tao bilang diet pills at vitamins. Lihimang paggawa kaya hirap silang alamin ang tamang sangkap. Nag-apoy sa inis si Rabis. Pero susundan daw nila ang mga truck papunta sa pinagmumulan ng demonyong enerhiya, mahahanap nila ang gumagawa nito. Bulyaw ni Rabis sa kanya. Dapat pala ay kanina pa siya pumunta at nag-report. Utos kasi ni Bambe na huwag siyang sumugod ng mag-isa. Bilang hamak na utusan, naiipit siya sa mga patakaran ng dalawang boss. Papipiliin siya ni Rabis. Sino ang susundin niya? Nag-alangan si Kalye, pero kung pipiliin niya si Rabis, aalisin niya ito sa pagiging basurang halimaw. Nasilaw sa kapangyarihan si Kalye. Agad niyang inialay ang sariling dugo para pagsilbihan si Rabis. Nagsimula na ang isang demonyong kontrata. Opisyal na sang eksklusibong tauhan ni Rabis. Buburahin na nito si Bambe sa isip niya. Ngayon, susugod na sila sa pinagtataguan ng Blue Ribbon. Pagsapit ng gabi, nakarating sila sa abandonadong warehouse. Sinira ni Rabis ang kadena at sumabog ang nakasusukang amoy. Punong-puno ng kahon ang buong lugar. Lahat ng ito ay purong Blue Ribbon na produkto. Flashback sa madilim na nakaraan. Sa isang bayolenteng ensayo, walang awang kinawag ng tiyuhin niya na mahina at basura si Rabis. Hindi makasabay ang batang Rabis sa bilis nito. Bawat bagsak ng kamao, sagad sa buto ang natatanggap niyang sakit. Numisi pa ang demonyong tiyuhin nang ihagis siya sa bangin. Habang nahuhulog, isinumpa ni Rabis ang pamilya niya. Mamamatay ba siya ng ganito habang basag ang gulugod niya? Akala ng tiyuhin niya ay patay na siya, pero bumangon ang binata. Ang pumukaw sa kanila, mga sumpa, ang mga bulaklak na lumalamon ng kaluluwa. Dito pala sila nagtatago. Nanginig si Rabis. Isang madilim na alamat ng ibinunyag. Nang mahiwalay ang liwanag at dilim, isinilang ang mga nilalang na isinumpa ng tadhana. Mga kaluluwang itinakwil ng langit at impyerno. Mula sa abon ng kanilang galit, umusbong ang unang bulaklak ng pagkawasak. Mga anghel na nahulog, mga demonyong pinunit, ang nag-iisang layunin ng halamang ito, lamunin at durugin ang buong sanlibutan. Sinunog ng tiyuhin niya ang lahat. Pero ngayon, naguguluhan si Rabis at ang kasama niya. Paano nakabalik ang mga pesteng ito mula sa abo? Isang nakakakilabot na katotohanan ang nabuo. Unang naghasik ng lagim ang mga ito sa mundo ng mga tao. Ang lugar na ito ay gitna ng liwanag at dilim. Kung umabot sila sa kaharian ng mga demonyo, may isang utak na kumukontrol sa lahat ng ito. Huli sila ng sindikato ni Yai. Itinuro siya ng mga tauhan. Boss, siya ang gago na bumasag sa negosyo natin.
Bulong ng kasama niya, siya ang leader. Sumigaw ang babae. Sino ba siyang nagmamarunong para sirain ang teritoryo niya? Ngumisi lang si Rabis. Alam mo ba kung anong lason ang ibinibenta mo? Gusto mo bang nakawin ang formula namin? Banta niya, nanlisik ang mata ng bida. Wala akong pake, pero tatapusin ko ang kahibangan niyo ngayon din. Agad niyang pinakain ng asul na droga ang mga alagad niya. Oras na para sa masaker. Libreng droga? Walang tanong-tanong. Lumamon sila. Sumigaw si Rabis sa kasama niya. Magtago ka na. Magiging pabigat ka lang sa laban na ito. Matapos lumaklak ng lason, inutos ni Yay na dakpin siya ng buhay para pahirapan. Humalahak si Rabis. Sugod! Sabay-sabay na kayong mamatay! Sumabog ang demonic aura sa paligid. Bawat suntok ay may kasamang kidlat pero isang traidor ang sumunggab sa kanya mula sa likuran. Nasangga niya ang tuhod ng kalaban. Pero umulan ang mabibigat na kamao. Grabe ang lakas nila. Epekto ba ito ng sobrang daming droga sa katawan nila? Kung ganon, oras na para maglaro ng marumi. Binasag niya ang kahon at naghagis ng kulay ube na usok. Nawalan ng hininga ang mga kalaban. Pinakawalan ni Rabis ang tunay niyang lakas. Ang baho ng amoy, reklamo niya. Ayaw sana niya ng brutalidad, pero pinilit nila siya. Naging isang ganap siyang halimaw. Walang awang binasag ang binti ng isa. Dinurog ang lalamunan ng higante bago ibinalibag ang bunggo nito sa semento. Nanginig si Yay. Paano niya ginawa yun ng mag-isa? Sino ang demonyong ito? Tuminin si Rabis na may nyiting pamatay. Ikaw na ang susunod. Namutla ang dalaga sa takot. Hindi siya tao. Samantala, sa isang eleganteng entablado ng balay, isang babae ang magsisimula na ng palabas. Sumisigaw ang ina mula sa likod. Oras na para sumikat ang anak. Biglang dumating si Jongmu. Nandito lang pala ang aking pinakamahal na kliyente. Nanlaki ang mata ng ina. Bakit nandito ang mga basag ulerong ito sa sagradong lugar na ito? Ngumiti si Jongmu. Dinala lang niya ang espesyal na asul na droga. Nanginginig na tiningnan ng ina ang bote. Kalma lang, pang-asay na sagot ng lalaki. Hawak nila ang buong negosyo mula pabrika hanggang benta. Kabadong nagtanong ang babae kung ligtas ba talaga ito. Tumawa na malademonyo si Jongmu. Bakit ka pa nagtatanong? Pinakain mo na nga ng sobra ang anak mo. At ikaw mismo ang tumulak sa kanya dyan. Nawalan ng kontrol ang sayaw ng bata. Unti-unting lumabas ang nakakakilabot na epekto. Inasar siya ni Jongmu kung gaano karaming lason ang pinakain niya para maging ganyan. Umikot siya ng umikot hanggang sa lumagutok at mabali ang kanyang buto. Nagpanik ang buong madla sa madugong eksena. Umiyak sa galit ang ina. Mga hayop kayo. Sabi niyo walang masamang mangyayari. Kung sinunod mo sana ang tamang sukat. Ngayon, wasak na ang buhay ng bata. At lahat ng ito ay dahil sa sakim na pangarap ng sarili niyang ina. Ang tanging paraan para mabuhay siya, uminom ng asul na droga araw-araw. Binabati kita, ikaw na ang aming panghabang buhay na VIP. Nagwala sa desperasyon ng ina. Sayang lahat ng pera niya. Pero walang paki si Jongmu. Biglang tumunog ang telepono niya. Isang video call mula sa sugatang si Yay. Sumulpot si Rabis sa screen. Ikaw ba ang gumagawa ng drogang ito? Napaatras si Jongmu. Sino kang demonyo ka? Kung ikaw nga, mag-usap tayo. Malamig na banta ni Rabis. Tinalikuran ni Jongmu ang umiiyak na kliyente. Teka lang, may papatayin pa ako. Bakit nagpapakalango ang mga tao sa droga? Dahil sila ay mga mangmang at punong-puno ng kayabangan. Akala nila, hindi sila malululong. Kumakapit sila sa maliit na pilak dahil walang direksyon ang buhay nila. Biglang sumigaw ang kasama. Nandyan na ang demonyong si Jongmu. Bakit mo ako hinahanap? Angas niya. Dumura si Rabis. Wala akong pake sa basurang tulad mo. Gusto kong malaman saan mo nakuha yan. Hindi yan bagay para sa isang hamak na tao. Kumunot ang no ni Jongmu. Bakit ganyan siya magsalita? Huwag mong sabihing ang lalaking ito ay... Nag-flashback sa isip niyang nakaraan. Pilit niyang sinisipa ang bangkay ng sariling ama para humingi ng droga. Patay ka na ba, matanda? Walang kwenta. Inaksaya mo ang buhay mo sa bisyo, tapos mamamatay ka lang? Paano na ako makakakuha ng droga ngayon? Wala kang kwentang ama. Biglang umilaw ang mata ng bangkay. Isang nakakapanindig balahibong boses ang umalingaw-ngaw. Malungkot ka ba sa pagkamatay niya? Kung gusto mo, ibabalik ko ang buhay ng lalaking ito. Pero tumawa lang na parang baliw si Jongmu. Bakit ako iiyak? Mabuti nga at patay na siya. Droga lang ang kailangan ko, hindi ang pabigat na ito. Kung ganon, ipakain mo ang bangkay ng ama mo sa bulaklak na ito. Ang kasunduan ay masisilyuhan at makukuha mo ang sumumpang kapangyarihan. Kung may mangahas na kumalaban sa bulaklak na ito, patayin mo silang lahat.
Ang sumpa ng ating kasunduan ang magpoprotekta sa'yo. Walang pag-alin lang ang sinunod niya ang demonyo. Bumalik sa kasalukuyan. Oy, tinawag mo ba akong hamak na tao? Mumisi si Rabis. Mukhang may sinasamba ka rin. Tumawa si Jongmu. Binigyan ako ng bagong buhay ng aking Diyos. Nakipagkasundo siya sa mismong kadiliman. Hoy, ewan ko kung anong basurang pinaniniwalaan mo, pero malas nyo lang. Nagtago na naman si Jong. Nakakasawa na ang ganitong laro, malamig na sabi ni Rabis. Sa kabilang banda, isinugod ng ambulansya ang anak ng ginang. Hawak nito ang misteryosong bote. Naging mabilis na lason ang Blue Ribbon. Kung ganito ng ganito, sasakupin nila ang buong bansa. Baka nga maging pandaigdigang sindikato pa sila. Nakapasok na si Yongmu sa China at Japan. Samantala, sinisisi ni Sion ang sarili niya. Dahil sa APCO, kumalat ang droga. Nagmamakaawa siyang may tumapos sa bangungot na ito. Tapusin mo na siya! Mabilis na sigaw ni Yi. Lumunok si Yongmu ng 3 Blue Ribbon. Para kay Lord Bauer, sigaw ni Yi. Baka siyang gumawa ng bagong sumpa. Anong kalokohan yan? Tanong ni Rabis. Pero nasa likod na niya si Jongwoo. Nakasangga si Rabis pero sobrang bilis ng halimaw na ito kaysa sa mga tao. Paano mo nasangga yon? Gulat na tanong ni Jongwoo. May basbas ka rin ba ng Diyos? Basbas? Diyos? Na yun naiintindihan ko na, nisi ni Rabis. Ang nagbigay sa iyo ng halamang yan ay si Bauer. Nagtaka si Yongmu. Pero bumanat si Rabis. Bakit ka susunod sa isang duwag na talunan? Huwag mong bastusin ang tagapagligtas ko. Galit na sigaw ni Yongmu. Unti-unting inipit ni Yongmu si Rabis. Pero kalmado lang si Rabis. Sumobra na talaga ang duwag na si Bauer. Naalala niya kung paano niya pinulbos ang mga health noon. At ang kaisa-isang duwag na tumakbo palayo ay walang iba, kundi si Bauer. Nasaan ang duwag na yon? Pero umapaw ang itim na aura ni Yongmu. Galit na galit ito habang naglalabas ng nakakasulasok na amoy. Papatayin niya ang sinumang mang-insulto kay Bauer. Isang malakas na tuhod ang ibinaon niya kay Rabis bago niya ito ibinalibag sa sahig. Habang patuloy ang pambubugbog, isinigaw ni Yongmu ang kapangyarihan ng Blue Ribbon. Sira na ang ulo ng tarantadong to sa enerhiyang demonyo, isip ni Rabis. Nanginig sa takot si Kale. Sagad na ang limitasyon ni Rabis sa katawang tao na yan. Kung nasa kaharian lang sana tayo ng mga demonyo, kung magagamit ko lang ang buo kong lakas. Ganyan din ang emosyon sa mga mata ni Bambe habang pinapanood ang madugong labanan. Hindi niya kaya ang halimaw na yan, kaba ni Bambe. Mamamatay siya ng tuluyan at mabubura ang kaluluwa niya. Alam mo ba kung anong pinakaayaw ni Rabis? Kalmadong tanong ng Chuhin. Ayaw niya sa lahat, sagot ni Bam. Hindi, pinakaayaw niya ay dumi. Sukdulang nandidiri si Rabis sa dumi. Walang ano-ano'y sinalo niya ang kamao ni Yongmu. Napakabaho mo, pandidiri niya. Hindi bumalik ang pakiramdam ng kanyang demonyong kamay. Ayaw kong madikit sa mabaho mong katawan, malamig na banta ni Rabis. Kaya tatapusin ko na ito ngayon din. Isang solidong suntok ang tumama sa mukha ni Yongmu. Anong kalokohan ito? Gulat ng kalaban. Paano nagkaroon ng ganitong lakas ang isang tao? Tao? Ako? Ngisi ni Rabis. Isa pang malakas na suntok ang nagpabagsak sa halimaw. Walang awang binugbog ni Rabis ang ulo nito ng paulit-ulit. Sumakit siguro ang ulo niya sa baho ng kalaban, sabi ng Kyuhin. Nahirapan siyang lumapit kanina dahil pandidiri ang pinakamalaking kahinaan ni Rabis. Pero kapag sumagad ang pandidiri niya, nagiging mitsa ito ng kanyang paggising. Bumabalik ang orihinal niyang kapangyarihan bilang isang demonyo. Paano niya magagamit ang lakas na yon sa katawang tao? Kahit may bloodstone pa siya, imposible dapat gumamit ng demonyong enerhiya ang isang mortal. Dahil hindi isang ordinaryong nilalang si Rabis. Kahit ano pang sabihin nila, Rabis, katulad na katulad talaga kita. Magpasalamat ka't bawal akong pumatay sa katawang ito. Nayanig ang buong pagkatao ni Yongmu. Imposible ang nangyayaring ito. May basbas siya ng kanyang master. Paano siya matatalo? Ngumisi ng nakakakilabot si Rabis. Huwag kang mag-isip ng kung ano, titigil ako bago ka mamatay. Ipinaikot ni Rabis ang napakalakas na aura sa kanyang kaliwang braso at walang awang tinanggap ni Yongmu ang mapanirang atake. Nawasak ang muka ng halimaw kasama ang kanyang Blue Ribbon. Sa wakas, nawawala na rin ang baho mo, malamig na tugon ni Rabis. Sa kabilang dako, balisang-balisa si Sion. Hindi ito ang gusto niyang mangyari. Isang kulungang paaralan mga peking kaibigan, namumuhay lang para hindi mabuli, nakangiti kahit naiinis sa kanila. Nagpapanggap na kaibigan ng lahat. Gusto lang niyang tumulong sa paghahanap ng tunay na koneksyon. Hindi niya ginawa ang app para magbenta ng droga. Mabilis na binago ni Sion ang codes ng app.
Napansin ito ng mga tauhan sa labas, pero hinarangan niya ng silya ang pinto para hindi sila makapasok. Bura na ang Up habang buhay, pero binasag ng mga sindikato ang salamin at walang awang pinagtulungang bugbugin ang kawawang si Sion. Kapag dumating si Youngmoo, tapos na ang buhay nila. Titiisin ni Sion ang lahat hanggang mabura ang Up. Gamit ang bubog, hiniwa niya ang binti ng lalaking sumisipa sa kanya. Kinuha niya ang fire extinguisher. Ibinuga niya ito ng buong lakas sa mga kalaban. Nabura na sa wakas ang sumpa, pero nahuli nila si Sion. Talya ng tarantado, sigaw ni Jun. Katapusan na talaga ng buhay niya. Kahit mamamatay, napatigil na niya ang pagkalat ng droga. Nang biglang may umalingaw-ngaw na boses, "Bakit nyo ginagalaw ang alipin ko?" Si Rabis. Sinakmal ito sa leeg si Jun na napasigaw sa takot. Paglingon ng dalawang tauhan, duguan na sa sahig ang kasama nila. "Kayo naman ang susunod. Ang lakas ng loob niyong saktan ang kaisa-isa kong assistant. Pag-aari ko ang taong yan." Naalala ni Sion si Minjo. Ipinakita niya noon ang ginawa niyang app kung saan pwedeng magkita ang mga taong magkakasundo at mag-share ng lokasyon sa isa't isa. Tuwang-tuwa noon ang totoong Minjo. Ang galing nito! Pero para saan ang pulang boto na ito? Para yan kapag naki-idnap ka ulit ng mga siga, paliwanag niya. Wala akong nagawa noon, kaya ginawa ko ang tracker na to. Isang kapangyarihang nagligtas sa kanila ngayon. Pag pinindot mo ang button na ito, mga piling tropa mo lang ang makakakita kung nasaan ka. Nanghako si Siun, kung maulit man ang gulo, isang tawag lang ay susugod siya. Kahit tumawag pa ng pulis o magdala ng buong barkada, ililigtas niya ang kaibigan. Napangiti ang bata at agad dinownload ang app. "Teka nga, ikaw bang nag-send ng signal na to?" Tanong ni Siun kay Rabis. "Yun na ang hudyat." Napayak na lang ang bata, taos pusong nagpasalamat sa pagdating ni Rabis. Samantala, nakadiin siya sa lapag dahil kay Clay. Walang kawala at dito na lumitaw si Rabis. Nakatakas na sana, pero nagmakaawa siyang pakawalan na siya. Wala na siyang silbi, lalo na't naging abo na ang mga halimaw na bulaklak na inalagaan nila. Siya mismo ang tumapo sa sumpa, habang abala ang mga bumbero at gwaydya sa pag-apula ng apoy, nakasalubong nila ang duguang si Youngmoo at ang kanyang gang. Umalis ang tatlo nang walang lingunan. Panay ang sudyap niya kay Kaye, nagtataka pero tahimik lang. Sa kabilang banda, kutob ni Rabis, ginagawa lang siyang pon ng tsuy niya at ni Bambit. Kaya humanda sila. Sa pagbabalik niya, mag-iiba ang ihip ng hangin. Kinalaunan, inalok ni Siun si Rabis kung kailangan ba nitong magpagamot sa ospital. Hassle masyado, ang astig na sagot niya. Muling nagpasalamat si Siun, pinindot lang daw niya ang button baka sakali hindi niya inakalang totoong may susagip sa kanya. Amin sana si Rabis na napadaan lang siya, pero tinakpan ni Kali ang bibig niya. Binulungan siyang bawal sabihin na nagkataon lang ang lahat ng ito. Kanina lang, tinanong siya ni Yeji kung bakit siya nakikipagpatayan. Ang sagot, dahil tropa niya si Siun. Naisip ni Rabis na bihag nila ang kaibigan, kaya pala ilang araw itong absent sa eskwela. Ano? Kung di mo pala siya ka-close, bakit nagbuwis buhay ka? Dito nakatanggap ng mensahe si Rabis. Pinaalalahanan siyang wag basagin ang trip ni Siun dahil hindi ganyan makipagkapatao ang mga mortal. Tingnan mo nga, akala ng estudyanteng yan, ikaw ang bayaning sumagip sa kanya. Na magtanong si Siun kung sino ang babaeng yon, tauhan ko, seryosong sagot ni Rabis. Street ang pangalan niya o Kaye sa mga tropa. Namangha si Siun sa tindi ng pinagbago ng kaibigan. May tauhan pa siyang weirdo manamit. Sumali ba si Rabis sa isang underground gang? Ang lupit naman yata ng mga nangyayari. Napagtanto naman ni Rabis, balang araw may aatake sa mga tauhan niya. Hindi niya pwedeng itago ang totoo habang buhay. Tama ang kutob niya, oras na para ibunyag ang lahat. Siya ang anak ng Demon King, si Rabis Findika. Napamura nga lang si Siun ng what the fuck? Wala ganun talaga ang buhay. Ngayong alam mo na, kailangan mo na akong tulungan. Nalilito si Siun, anak ng Demon King? Anong kabaliwan to? At yung pusang yon, saan ba nanggaling ang nilalang na yan? Ipinasa ni Rabis kay Kale ang pagpapaliwanag. Ubus na ang enerhiya niya. Inutusan ni Kale ang bata na makinig ng mabuti dahil mabigat ang mga susunod na sasabihin. Samantala, inaresto na ng mga pulis ang gang. Apula na ang apoy, pero sa isip ni Youngmoo, panggigigil ang namamayani. Sayang, sana napatay na niya ang basagulerong yon. Kayang-kaya sana niyang tapusin yon. Biglang may lumitaw na lalaking nakahood. Binalaan siya ng pulis na bawal pumasok pero isang salita lang ang isinagot nito.
tahimik. Sa isang iglap, bumagsak ang pulis. Tiningnan ni Bauer si Yongmo na parang basahan. Sumigaw si Yongmo na bigyan pa siya ng pagkakataong pumatay. Pero seryosong sagot ni Bauer, mamaya na ang usapan. Sa kabilang eksena, tinitigan ng isa pang opisyal ang mga droga. Sino kayang halimaw ang kayang magpatumba pati sa pinakamalalakas na drug distributors? Nakakahiya talaga. Isang drogang aprobado pa man din ng gobyerno na yon ay malayang kumakalat sa mga inosenteng estudyante at sa napakaraming dami pa. Nang silipin niya ang kasamahang pulis at ang loob ng kotse, nawawala na si Yongmo. Saan kaya dinala ang kriminal? Sa isang madilim na abandonadong gusali. Nagmakaawa si Yongmo ng isa pang chance. Kapag binigyan pa siya ng asul na droga, siguradong mapapatumba na niya ang target niya. Pero nanlilisik ang mga mata ni Bauer. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga bulaklak na sinunog mo? Alam mo ba ang hirap ko para lang makapag-ipon ng mga tangang mortal? Isang malaking pagkakamali ang magtiwala sa isang hamak na tao. Ang kanyang mga pinakamamahal na bulaklak, walang atubiling itinarak ni Bauer ang isang bulaklak diretso sa mata ni Yongmo. Umalingaunggaw ang nakakabinging tili ng binata. Pinaalala sa kanya ni Bauer ang kanilang sumpaan sa dugo. Bilang huling patunay ng katapatan, palalaguin niya ang mga demonyong bulaklak sa loob mismo ng katawan nito. Habang nagkakagulo, nagpanik si Yai sa opisina. Kailangan niyang iligtas ang sarili niya. Kukunin lang sana niya ang crypto wallet para tumakas, pero wala siyang nakita. Biglang lumitaw ang lalaking tinatoan niya sa no. Hinanap daw niya ito sa tattoo shop at nang walang maabutan, sinubukan niyang pumunta dito. Baka sakali lang. At jackpot, nanginginig na nagkanong si Yeji kung anong problema niya. Oy, dahil sinira mo ang noo ko, bigyan mo naman ako ng asul na droga. Napaisip si Yeji, ilang blue ribbon ba ang tinira nito? Sa inis, humablot siya ng pamalo at nagmura. Ngunit sa isang iglap, nasaksak siya. Baliv na baliv ang adik, nagmamakawa pa ng mas maraming asul na droga habang walang awang pinapanood na maligo sa sariling dugo si Yai. Lumuha siya ng husto, hindi pwedeng ganito magtapos ang buhay niya. Biglang nahati ang ulo ng lalaki at naging isang portal. Lumabas doon si Bambe, nakangising sinabing lalo lang siyang kamumuhian ni Rabis sa gagawin niya. Nagmakaawa ang dalaga na iligtas ang buhay niya. Pero malamig na sumagot si Bambe, wala siyang kapangyarihang magligtas. Kung nakatakda siyang masulog sa impyerno, bakit hindi na lang niya tanggapin? Anong impyerno? Oo, pero wag kang mag-alala, maiwan naman ang katawan mo sa mundong ito. Samantala, sa loob ng Demon Castle, sinalubong ng isang puting buhok na ginaang ang tiyuhin ni Rabis na si Baran. Alam niya ang totoo? May matinding dahilan kung bakit niya ipinatapon si Rabis sa human world. Ang kapal na mukha mong galawin ng anak ko, hayop ka. Aba, nahuli mo agad ako? Kampanteng sagot ni Barca na huwag mag-alala dahil malaki na si Rabis at hindi niya ito pinapunta ng walang laban. Nagtanim siya ng demon bloodstone sa katawan nito. Nag-apoy sa galit ang ina. Paano nitong nagawang babuyin ang katawan ng kanyang pinakamamahal na anak? Gusto mo ba malaman ng lahat na nag-iisang anak ng Demon King sa Earth? Mumisi ang tiyuhin. Kapatid, hindi ba oras na para magtiwala ka sa lakas ni Rabis? Hindi daw sa wala siyang tiwala, ang kapayapaan ng mga mundo ang inaalala niya. Isang maliit na bitak lang, buguho ang buong balanse. Lalo na't sobrang delikado ng sitwasyon na yon. Ipinagmalaki ni Barca na halimaw sa lakas si Rabis. Nagmana ito sa kanya. Lintek sa bakbakan, walang kahit sinong pwedeng tumapat sa kapangyarihan ng binata. Binatukan niya ito ng malakas. Yun na nga ang problema Binalaan niya ito, kapag nalagas kahit isang hibla ng buhok ng anak niya, papatayin niya ito at magpapakamatay rin siya. Inawat sila ni Bambe, nagtataka kung paano naging matino si Rabis sa ganitong klaseng pamilya. Samantala sa Earth, litong-lito pa rin si Siyun. Isang literal na demonyo ang kaibigan niya, sobrang hirap paniwalaan. Sabi ni Rabis, ganyan daw tawag ng mga tao. Napanginig naman si Kaye, alam niyang isa itong demonyo. Nang tanungin ni Sion kung mapupunta ba siya sa impyerno, mumisi lang si Rabis. Nandito na ang impyerno at mas magandang sumama na siya. Doon walang makakagalaw sa kanya. Gagawin niya itong kanang kamay. Si Rabis Bindika lang naman ang nag-iisang tagapagmana ng hari ng mga demonyo. Pagbalik daw niya, dudurugin niya ang mga mata ni Bambe. Pero paano na ang totoong Minjo? Sinabi ni Kalye nakatakda na talaga itong mamatay. Katawan lang daw ng mga taong malapit na mamatay ang nagagamit nila. Nanlumo si Sean. Bakit kailangan mamatay ng anak niya? Nagtaka si Rabis. Bakit siya iiyak? Ilang dekada na lang magkikita rin naman sila sa impyerno. Mas lalo tuloy na durog si Sion. Kumpirmado, sa impyerno nga ang bagsak niya.
Pero sumingit si Kaye. Sobrang saya daw Kaya sa mundo ng mga demonyo. Astig daw pakinggan ang mga sigaw at amoy ng dugo ng mga tao doon. Pinakalma siya ni Rabis. Matagal pa naman bago siya mapunta doon. Gusto lang niyang itrato siya nito ng normal at itago ang sikreto niya. Pumayag si Sayon. Umuwi si Rabis na basag ang ulo sa pagod. Epekto siguro ng matinding kapangyarihan. Sinalubong siya ng nakababatang kapatid may dalang cake at nakangiti. Maligayang kaarawan, kuya. Kaarawan? Nagtaka ang ating bida. Pinaghirapan daw nilang mag-ina ang cake na yan simula pa kahapon para lang mapasaya siya. Pauwi na rin daw ang mga magulang nila. Bago yon nag-aya muna itong mag-selfie. Pero napansin ni Rabis bakit may mga sugat ito sa muka. Nakuha daw niya ito nang ipagtanggol niya ang isang lola laban sa mga siga. Sinubukan niyang pigilan pero ayan ang napala niya. Pinagsabihan siya ni Rabis. Wala siyang laban tapos magmamagaling siya pero pinakain na lang siya ng kapatid niya ng cake. Gutom lang daw yan kuya. Kahit nag-aalangan, biglang nagliwanag ang mukha ni Rabis. Ano ang malambot at matamis na bagay na ito? Sobrang sarap. Paano nag-exist ang ganitong pagkain? Pambihira, ang sarap. Pero biglang pumasok ang tatay nila na sumisigaw. Ipapahanap daw ang mga gagong ng bato sa kanya ng itlog. Papatayin daw niya ang mga iyon. O baka uunahin muna niya ang bata. Wala man lang daw itang nagawa. Umawat ang nanay pero tinulak lang ito ng halimaw na ama. Nagmakaawa ang kapatid niya. Walang kasalanan ang nanay nila, lalo namang nagwala ang ama sa buong pamilya. Nakita nito ang cake! Binabato daw siya ng itlog tapos sila nagpapakasarap kumain. Nilapitan nito ang matamis na cake. Habang winawasak ang cake, sinigaw nitong kung tunay siyang anak. Hindi ito lalaking ganito. Umiiyak na nagmakaawa ang asawa nito na tumigil na. Kaarawan daw ng anak nila ngayon. Kaarawan sa gitna ng gulo? Tahimik lang na nakatitig si Rabis habang may cake pa sa bibig. Nang makita ng ama ang matalim na tingin na yon, sinabi nitong sawang-sawa na siya sa pamilyang ito bago nagkulong sa kwarto. Saka lang napagtanto ni Rabis, wasak ng paborito niyang cake. Paano naglakas loob ang buwisit na yon na sirain ang pag-aari niya? Humingi ng tawad ang nanay dahil wala itong nagawa, pero tinitigan lang ni Rabis ang kwarto. Ang taong yon ay isang epal na sobrang yabang. Kinabukasan sa isang kumpanya, nagwawala ang ama dahil hindi daw nagpapadala ng pera ang isang tauhan. Saan na ba nagtatago ang gagong yon? Kailangan daw niyang makipagkita kay Assemblyman Park. Dapat maipadala na ang pera. Wala talagang kwenta ang mga tauhan niya. Nakakabwisit na ngang lumuhod sa mga opisyal para lang tumaas ang rating niya. Biglang pumasok ang tauhan. Nag-viral daw ang video ng anak niyang si Minja. Kuha sa video kung paano ipinagtanggol ng ampon niya ang isang lola laban sa mga siga. Sinisigawan nito ang mga tambay na itigil ang pambubuli. Pinanood yon ng sakim na ama. Gaano ba daw ka-viral ang video na ito? Sabi ng tauhan, kapag nalamang anak niya si Minja, tataas ang approval ratings niya. Mumisi ang demonyo. Gagamitin niya ang batang ito para magmukhang malinis sa publiko. Sa isang naglalakihang gusali, tinawag ng isang babae ang dalawang anak at inutusang tumingin. Tinanong ni Hano at Hanong kung anong tingin nila sa mukhang yon. Mukha yun ni Minja. Siya daw ang magiging bagong lalagyan ng nanay nila. Ang ganda daw, sabi ng lalaki. Pero ang babae, halatang naiinggit at naiinis. Matagal na daw naghahanap ng ganitong perpektong muka, kaya ito na ang bagong katawan ng ina. Reklamo pa ng babae, mabilis daw mabulok ang katawan ng mga tao. Nagiging kulubot at pangit, pero tadhana daw ang makahanap ng perpektong lalagyan. Tinawag ni Hanu na magandang manika si Minja. Anong tunog kaya kapag nawasak ito? Sa kabilang banda, kumalat na ang balita na anak ng tumatakbong mayor ang nagligtas sa lola. Trending ito ngayon dahil dito bumalik sa number 1 ang rating ng sakim na ama. Tuwang-tuwa ang plastic na tatay sa balitang ito. Pati daw ang CEO ng Nox Entertainment ay gusto makipag-usap. Interesado daw sila matapos mapanood ang viral video ni Minja. Isa daw talagang ginto ang anak niya. Samantala, gulat naman si Sayon nang malaman niyang tumatakbo pa lang mayor ang tatay-tatayan ng host ni Rabis. Nagtanong si Rabis kung may alam pa ito. Pero walang kwento ang totoong Minjo. Ang alam lang niya, sobrang close ito sa kapatid niyang si Minja. Pahalagahan. Naalala tuloy ni Rabis ang payo ng tito niya. Pahalagahan daw ang mga taong magagamit niya para lumakas ang kapangyarihan niya. Pagbalik nila, ibinalita ni Kale na binabati siya ni Bambe sa magandang trabaho. May matatanggap din daw itong regalo. Inutos din itong hulihin niya si Baur. Nagliyab ang galit ni Rabis. Ang kapal na mukha nitong utus-utusan siya.
Sinabi rin ni Sion na siguradong mananalong mayor ang tatay nito. Naisip ni Rabis ang ganitong klaseng kasakiman na gustong lamunin ang buong lungsod parang isang siniru. Tinanong niya si Kalye kung posibleng nasa mundong ito ang demonyong iyon. Ang mga siniru daw ay mga patay gutom na demonyo, kain lang sila ng kain ng walang tigil, kaya kinamumuhian din sila ng ibang mga demonyo sa impyerno. Sinabihan niya itong umayos, isa lang siyang hamak na tao at sobrang nakakaduda. Tao na naging pinuno? Sirang-sira na talaga ang mundong ito. Halata namang ginagamit lang nila ang kapatid niya at buwisit siya rito. Naisip ni Rabis ang samahan nilang magkapatid. Pag-uwi niya, may narinig siyang mga banyagang nag-uusap na may angking galing daw si Minja para sumikat. Counting basic dance steps lang daw, pasok na agad siya sa debut ng mabilisan. Giit ng nanay niya na isa lang siyang estudyante. Wala rin siyang balak maging sikat. Pero sinaway siya ng buwisit na stepfather niya sa harap ng CEO. Isang malaking kasalanan daw na itago ang ganitong klaseng talento. Sabi ng babae, chill lang daw sila. Gagawin daw ng NACS ang lahat para mabalance ang pag-aaral at training niya. Dahil iba na raw ang laro ng mga idols na yon kumpara noong unang panahon. Hindi inalis ni Rabis ang masamang tingin sa kupal niyang stepfather. Masaya pa itong nagtanong kung pipirma na lang ba siya. Oo, ito raw ang NOX contract na magpapayaman sa kanilang dalawa. Halatang may gustong sabihin si Minja pero pilit niya itong kinikimkim. Biglang binati ng babae si Rabis. Siya si Kanhai Hunu, ang big boss ng NACS Entertainment. Pero tinapunan lang siya ni Rabis na malamig na tingin, bagay na ikinapiko ng stepfather niya. Sabi ni Huno, okay lang daw yon. Ganyan daw talaga ang mga kabataan ngayon, may angas. Sa isip ni Rabis, nag-etyo ang sinabi ng tito niya noon kung gaano kahalaga ang protektahan ang mga taong nasa likod mo kahit anong mangyari. Nagtaka noon si Rabis kung bakit yon sinabi ng tito niya. Makinig kang mabuti, Rabis. Ang mundong ito ay puno ng mga kalabang sakim sa kapangyarihan. Pero ikaw ang tagapagmana. Ikaw ang magtutuloy ng legasya ni Gamudi, ang nag-iisang pinuno ng mundong ito. At dahil pasan mo ang napakabigat na responsibilidad na ito, kailangan mong protektahan ang mga susunod sa iyo. Pero ang sagot ng mayabang na si Rabis, kaya niyang mabuhay mag-isa gamit lang ang lakas niya. Natawa lang ang tito niya. Baka nga raw ganyan ang trip niya ngayon. Pero darating ang araw, makakahanap din siya ng mga taong kusa niyang poprotektahan. Isang pagbabago na hindi niya mamamalayan. Dati, wala siyang pakialam sa mga ganong drama. Ang mahalaga lang sa kanya noon, magpakalakas at mag-ensayo. Pero ngayon, seryosong tinawag ni Rabis ang kapatid niya. Tinanong niya ito kung gusto ba talaga nitong maging idol. Kung napipilitan lang daw ito, sabihin lang sa kanya at siya na ang bahalang bumasag sa kanila. Dito na nagtatapos ang part 1 ng astig na manhwa na ito na ongoing pa rin hanggang ngayon. Sana ay nag-enjoy kayo sa kwentong ito mga tol. Kung uulan ng likes at suporta, ilalabas ko agad ang mga susunod na chapters sa mga darating na linggo. Na pala, ang title ng badass na ito ay The Fall of the Demon Prince. Meron na itong nasa 33 chapters. Isang malaking shoutout sa mga solid na members ng channel natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta kahit wala tayong masyadong perks bukod sa emojis at sa mga nagdo-donate, sobrang na-appreciate ko kayo mga boss. At syempre sa inyo na tumapos ng video na ito, solid kayo. Maraming salamat sa pagtambay. Mahal ko kayo mga tol, kaya kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Peace out!